Magandang umaga po, mga kapatid. Pwede ho bang palakpakan natin ang Panginoon? Ayan. Nagkakamali po kayo kung akala nyo po ay church anniversary natin today. Hindi po, talaga pong palakpakan natin ang praise team sa isang church anniversary celebration. And of course, we are overwhelmingly blessed this morning. Kasama natin ang ating beloved General Superintendent, Bishop Nehemias Martin. Ayan. Kaya pala mapagkakamalang anniversary Kasi nandyan na ang Bishop Nemi, tapos meron pa tayong kasamang obispo. And I would like to introduce our guest speaker. Siguro po marami sa inyo ay kilala sa kanila. Kilala siya dahil madalas po siya rito. Pero para po sa kapakanan ng mga hindi masyado siyang kilala, ay nais ko po siyang ipakilala sa inyo. Bishop Ephraim Mangia Tendero serves as Global Ambassador of the World Evangelical Alliance o yung pong WEA. He was appointed to his position upon completion of his service as its Secretary General. The WEA was founded in 1846, ang tagal na pala, and is now a global ministry representing 143 countries with 6 million constituents. Dami, no? Pwede mapalakpakan natin si Lord. Nakakalula. Ayan, ang ministeryong hinahawakan ng ating tagapagsalita. He also serves as the founding executive director of the Galilean Movement, a global catalyst that seeks to raise Christ-like disciple makers on a global scale. He was also the founder and co-catalyst of the Lausanne Movement and the WEA International Network on Integrity and Anti-Corruption. Nako, very po ito ngayon, trending, anti-corruption. For 22 years, Bishop Tendero served as National Director of the Philippine Council of Evangelical Churches, o yung pong alam nating PCEC, which helped grow from 7,000 to over 30,000 local churches. Imagine po yung tremendous growth from 7,000 local churches, ngayon po ay 30,000 local churches. He was also president of the Philippine Relief and Development Services. He initiated a number of national interfaith dialogue on national issues like climate change, anti-human trafficking, clean and honest election, peace process, and poverty alleviation. He served as one of the spiritual advisors of a number of presidents of the Republic of the Philippines and actively represented the Philippines in several interfaith dialogue in Asia, Europe, and the United Nations. Naalala ko po, bata pa lang ako, hindi po ako nagkakamali, Bishop Beth. Parang kasama kayo sa Constitutional Assembly ba yun? Before na hindi yata natuloy yun para sa charter change ng ating pamahalaan. Bata pa lang po ako noon, kaya naririnig ko na yung pangalan niya. He earned a Master of Divinity with a focus on pastoral counseling from Trinity Evangelical Divinity School in the USA, graduating cum laude. Wow. And was listed in the 1989 Who Among Students in America, Colleges and Universities. He received 2 honorary Doctor of Divinity degrees from Asian Theological Seminary and Phoebus Colleges of Bible, and a Doctor of Leadership degree from the International Graduate School of Leadership. Bishop F. is married to Dr. Sierra Soriano Tindero and are blessed with 2 sons and 2 daughters and 2 grandchildren. Nasa apostolic ministry na rin pala si Bishop F.
Mga kapatid, ang lingkod po ng Diyos ay iginagalang, kinikilala, at naisundan ng lubhang nakararaming pastor sa ating bansa. Amen po ba? Actually po, gustong-gusto ko po yung pangalan niya, Bishop F. After F, what's next? Hindi ba G? Hindi, joke lang. Mabilis kayong mag-isip. Isang karangalan po, joke lang po yun. Erase. Isang karangalan po at kagalakan sa akin. And I'm very much excited this morning to listen. Ayan. Ako po ay excited na makinig ng mensahe ng Diyos sa umagang ito. Nadadalhin po ng kanyang lingkod. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Obispo Efrain Kinder. Maraming salamat po, Pastor Anthony. And nagpapasalamat po ko sa Panginoon, higit sa lahat kay Bishop Nemi, sapagkat kasama ko po siya ngayon, tulad ng nasabi ni Pastor Anthony, kasama ko na ngayon si Bishop Nemi sa Apostolic Ministry. Yan. Di ba? Ito ba ang una mong apo? Apostolic Ministry. Meron na kami mga apo. Sabagay, dadala pa rin lang ho ang aming apo. Pero nagpapasalamat din po ako kay Bishop Nemi sapagkat sabi ko sa kanya, pagka ako may pagkakataong may libre, gusto kong tumulong sa ibang mga IRM churches. At sabi niya pwede kang magsalita doon sa Tanyong. Kaya salamat po, Pastor Anthony, na bagaman ikaw ay 3 buwan pa lang dito, ay binigyan mo na ako ng pagkakataong makasama sa umagang ito. At salamat din sa atin po 2 associate pastors na kasama rin po natin dito. Ako po ay nagpapasalamat na makasama nyo sa pananambahan sa inyong bahay-sambahan sapagkat ang huling punta ko dito buhay pa ang aking ninong Eddie. At medyo nakakalungkot po na kinuha na siya ng Panginoon. Pero alam nating mas maganda ang kanyang kalagayan at ang kanyang pamilya, lalong higit sa panguna ng ating kapatid na George, ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Okay? Nasabi nga, mahalaga po yung apostolic ministry. Sapagkat ibig sabihin, ang iyong tubo hindi lamang nakikita sa iyong anak, kundi sa iyong apo. At mas mahigit kung meron ka pang hanggang apo sa tuhod at apo sa talampakan. Sapagkat, ibig sabihin nito, humahaba ang iyong buhay, gumaganda ang iyong impluensya. At ngayon po umaga, nais kong sabihin, lahat po tayo ay pwedeng magkaroon ng apo. Parang isa lang nagsabing amen. Lahat tayo ay pwedeng magkaroon ng apo, kahit mga dalagat binata. Hindi po dapat magkaroon kayo ng anak sa wedlock, out of wedlock. Hindi po. Spiritual children, grandchildren, and great-grandchildren. Tama po ba? Kahit kayo'y mga kabataan pa, pwede kayong magkaroon ng spiritual child, spiritual son, at spiritual grandchildren. Ngayon, para po mangyari yon, ang aking pong mensahe ngayon ay tinawagan kong disciple or die. Kung nais po nating tunay na humaba ang buhay natin, kung nais nating lalo pa tayo yung gagamitin ng Panginoon, tayo po ay magdisipulo. Kung hindi, mamamatay po tayo. Tama? Sasabihin ko po, malalaman natin kung bakit ko natawag na disciple or die. Meron akong papakita mga litrato ng ilang mga iglesia doon po sa Amerika. Ito po yung St. John the Baptist Church sa Pittsburgh, Pennsylvania. Ang ganda po, di ho ba? Nandito rin naman yung Tops Isle House sa Cincinnati, Ohio. Maganda rin po yung kanilang bahay-sambahan. At nandun din po, ito naman yung Urban Artifact sa Cincinnati, Ohio rin po. Malaki po yung labas nila, hindi ko nakita yung loob. At ito naman yung Salt Spring, doon po sa Michigan. Maganda rin po yung kanilang loob. Kita naman yung kanilang stained glass window. At doon po naman sa Oregon, ito po naman yung isang Methodist Church doon po sa Oregon. At ang panghuli ay isa pong Methodist Church
doon po sa Bryan, Ohio. Ngayon, bakit ko po binanggit itong 6 na iglesyang ito? Sapagkat ang gaganda ng kalang bahay-sambahan. Pero alam niyo po ba kung anong kalagayan ng mga bahay-sambahan na ito ngayon? Ito pong 6 na bahay-sambahan na ito, ngayon po ay mga beer houses na. Napao kayo. Ayaw nating ang ating bahay-sambahan, ang ating katedral, o itong ating bahay-sambahan ay magiging beer houses. In fact, ito pong mga churches nito ay namatay because they did not disciple. Ang isang good news po sa Amerika ngayon ay taon-taon may mga 1,000 churches ang naitatanim. 1,000 every year ang natatanim na iglesia sa Amerika. Yun ang good news. Pero ang bad news ay 4,000 churches po ang namamatay taon-taon. Ibig sabihin, isang naitatanim, pero 4 naman yung namamatay. Kaya po, kailangan natin either disciple or die. By the way, Pastor Anthony, yung membership po ngayon ng World Evangelical Alliance is 600 million. Salamat po dahil ang mga evangelicals ay lumalago at kasama po ang IRM dyan. Amen? Kasama ang ating lahat ng iglesia sa I Am Redeemer Ministries. Ilan na ba ang iglesia ng IRM, Bishop? More than 500. Palakpakan natin ating Panginoon. At ang iglesyang ito ay isang ginagamit ng Panginoon, isang halimbawa ng paglago. Kaya hindi po tayo mamamatay. Amen? Hindi tayo matutulad doon sa iglesyang doon sa Amerika na ang gaganda pero naging beer houses ngayon. Kung iisa-isahin ko po yung napakarami pa, kahit po sa Europa, naglalakihang mga katedral ay ngayon po ay either museum o kaya naman ay nagiging beer houses din or meron pa nga bang ibang nagiging mosque binibili ng mga Muslim. So, kailangan po nating gumawa ng mga alagad. Why do we need to make disciples? 3 po ang dahilan na nais kong ibigay ngayong umaga why we need to make disciples. Unang-unang dahilan, we need to complete the Great Commission. Isa lamang po ang planong ibinigay ni Jesus, and that is fulfill the Great Commission. Dito po sa Matthew 28, 18 to 20, alam na po natin siguro ito. Ilan ba yung utos na binigay ni Jesus dito? Okay? Dahil kayo yung mga nadisipulo dito sa IRM, alam nyo ang sagot. Isa lamang po ang utos na binigay dyan ni Jesus. And that is, make disciples. Yun po yung pandiwa o verb. Isa lamang po yung verb na sinabi niya dito, make disciples. Yung 3 ay ang tinatawag nating participles, going, baptizing, and teaching. Na ibig sabihin, sa pamamaraan ng paggawa ng alagad, dapat tayong humayo, dapat natin silang bautismohan, dapat natin silang turuan, upang ang 3 sangkap na ito ang magiging paraan upang sila ay maging tunay na alagad ni Jesus. Okay? Ngayon, pwedeng mangyari yan eh. Sabi ni Jesus, make disciples of all nations. Pwedeng mangyari yan. Bakit? This is supported by the authority of Jesus. Nang sinabi niyang, all authority in heaven and on earth ay ibinigay na sa Kanya. Kung ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya, ay wala nang magiging imposible. Tama? Mangyayari po yan. At ito rin naman ay may isa sa katuparan sapagat nangako si Jesus na I am with you always. Kahit na bumaha. Dahil sa flood control project na naging palpak. Kahit na maghirap tayo, ang pangako ni Jesus, iingatan tayo ng ating Panginoon, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen? So, ito po yung plano ni Jesus make disciples of all nations. Making disciples is not one of the strategies given by Jesus. Tama po ba? It's not one.
Because He only gave one strategy. This is the only strategy given by Jesus. Pero how do we rate now? After almost 2,000 years since na sinabi ni Jesus, gawing alagad ang lahat ng mga bansa, ano ho ang ating kalagayan ngayon? This is as of last year. Yung berde, yun po yung 11% kasama po tayo dyan. Tama ba? Sino sila? Ito yung committed followers of Jesus. 11% lang out of 8 billion, that's almost 900 million lamang po. Di ba? 21%, ito po yung Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kristiyano sa salita, hindi sa gawa. Yung Kristiyano sa pangalan, pero hindi naman sa pamumuhay. Nominal Christians. Marami pong ganyan. Salamat sa IRM, walang ganyan. Di ba? Dahil ito talagang nasa green lahat tayo. Amen? 40%. Ito po yung mga kapitbahay natin, kaklase natin, mga kamag-anak natin, nakarinig na ng Ebanghelyo, nakarinig na ng salita ng Panginoon, pero hindi pa nagkakaroon ng kapasyahan. At ayaw pa nilang makasama, at ayaw pa nilang sumamba at sumunod sa Panginoon. 28% yung pula. Ito po yung mga ibang lugar na kung saan hindi pa nila naririnig ang pangalan ni Jesus. Kapatid, kung titingnan natin ito, almost 2,000 years simula nang sinabi ni Jesus, make disciples of all nations, and yet, 11% pa lang ang nagagawa natin. Kung sa eskwela, ano ba ang passing grade sa eskwela? 75. Ba't nyo alam yun? At least, sabi ng ating dating presidente, okay lang naman, pasing awa po. Pero, yung 75, pwede pumasa eh. Pero yung 11%, nakakahiya. Bagsak na bagsak. Kulang na kulang. Hindi pa natin nagagawa yung gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa Pilipinas. Tinaguri ang the only Christian nation in Asia, but is also known as the most corrupt nation in this region of the world. Di ba nakakahiya? Tingnan mo ang katabi mo. Kristiyano ba yung katabi mo? Tiwali rin ba? Corrupt din ba? Dapat hindi magkasama yung pagiging Kristiyano at pagiging corrupt. Kristiyano sa salita, hindi sa gawa. The problem that we have in the Philippines, marami sa ating mga kababayan are very religious but not righteous. Maaring laman ng simbahan pagkalinggo. Pero gumagawa ng katiwalian sa opisina. Hindi lang po yung mga nandun sa Congress, kahit mga businessman at kahit mga ordinaryong tao. Nandun ang problema ng korupsyon sa ating bansa. Ang kailangan, maging disipulo sila ng Panginoong Jesucristo. Tama? Kung sila ay magiging tunay na disipulo ng Panginoong Jesucristo, yun po ang isang susugpo sa problema ng korupsyon sa ating bayan. Make disciples of all nations. According to the Philippine Challenge Research, sa Pilipinas po, medyo mataas-taas tayo kaysa doon sa global in terms of number of committed followers of Jesus. Kung ang sa buong mundo is 11%, ang Pilipinas, umabot na ho tayo ng 13%. Amen? Salamat po sa Panginoon. Out of 110 million, 13%. Ibig sabihin, mababa pa rin. Pakisabi sa iyong katabi, malaki pa trabaho natin. Okay? Ay, kilala nyo naman, out of 10 kakilala nyo, ilan doon yung talagang sumusunod sa Panginoon? Di ba? Sa bagay, dahil matagal na tayong Kristiyano, mas marami tayong kilalang Kristiyano. Dahil napapalayo na tayo doon sa mga hindi pa mananampalataya. Pero dapat kilalanin natin sa ating kapaligiran. Napakarami ang nangangailangan. Yun ang unang dahilan. Pangalawa, we need to correct the great omission. Ano ba yung great omission? Tingnan po natin yung early church. Paano lumago ang Christianity in the first 300 years? Doon sa Acts chapter 8 verse 1, nagkaroon po ng persecution, pag-uusig doon sa Jerusalem.
Dumadami na sila. First day nga lang na nag-aral si Apostol Pedro, 3,000 yung nakakilala at nabautismuhan. At doon pagdating sa chapter 4, sila ay 5,000 men, wala pang mga babae. Chapter 6, they are growing and multiplying in number. Pero, nanatili sila sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, you have to be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Make disciples of all nations. Nananatili sila sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, okay, gagambalain ko kayo. Nagpadala ng persecution. Di ba? Sa chapter 7, binato si Stephen. At nagkaroon na ng persecution. Ano nangyari sa mga mananampalataya? All the believers were scattered throughout Judea and Samaria, except Bishop Nehemi and the other pastors, except the apostles na iwan. Pero all the believers were scattered. Pero tingnan niyo sa verse 4. Those who were scattered went about preaching the word. Amen? Yung mga sinanay na mga apostol, yung mga trained and in-equipped ng mga apostol, sa panahon ng persecution, siyempre, umalis sila, pumunta sa iba-ibang lugar, nagsikalat sila, pero kahit saan sila pumunta, nagplant sila ng mga churches, nagplant sila ng mga cell groups, life groups, at sila ay nag-disciple. Kaya, sa panahon ng persecution, nag-multiply ang Christians doon sa panahon yon. In fact, it was Tertullian, one of the church fathers, who said, parang kahapon lang kami Kami pinag-uusig, kami tinatapon sa mga leon, kami sinusunog ng buhay. Pero ngayon, sabi niya, we have filled every place among you in cities, islands, castles, towns, assemblies, your very camp, your tribes, companies, palace, senate, forum. Iniwan lang namin yung inyong mga temples of your idols. They became the majority after 300 years. Dating pinag-uusig, they became the majority. Kung kaya, pagdating ng mga 300 AD o 313, it was Constantine, the emperor of Rome during that time, who declared Christianity to be the religion of the empire. Ang galing. Christianity became the religion of the empire, but they had a problem. The church or the world became churchy, but the church became worldly. Doon na pumasok, umpisa, yung pagkakaroon ng professional ministry of clergy. And God's people are called laity. Nagkaroon na ng divide. Sinusuot ko po ito, parang clergy, upang ipakita na ako ay isang clergy, lalong higit sa public place. Pero hindi po dapat ito magsada na tayo magkakaiba. Lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Yun ang naging problema simula nung panahon ni Constantine. Ang mga gawain ay ng Panginoon ay parang ipinagkatiwala sa mga pastor, mga diakonisa, at sa mga ibang professional ministers. Pero ang tawag ng Panginoon, make disciples of all nations. We have become guilty. Why are we lagging behind? Bakit po tayo hanggang ngayon ay 11% pa lamang? Dahil ang mga mananampalataya are not equipped to become disciple makers. Tanungin ko po, ilan sa atin ngayon masipag sa gawain, sumasamba, nagsilingkod, pero ilan yung ating naakay sa Panginoon? Ilan yung ating tinuturuan? Ilan yung ating tinutulungan na lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng Bible study, ng quiet time, ng ating life groups? Ilan sa atin ang nagiging katulad ng mga, kung darating ang persecution, kung saan man kayo mapunta, gagamitin kayo ng Panginoon, tulad ng early church. We miss the main thing. The main thing is to implement the only strategy given by Jesus, and that is to make disciples. Dapat po tayong mag-repent of this great omission. We are all guilty. The churches around the world are guilty of this great omission. May great commission si Jesus, make disciples of all nations. But after Constantine, nandun na yung great omission na nakalimutan na, hindi nagagawa ang mga pangkaraniwang miyembro
ay hindi nagdidisipulo at hindi ginagamit ng Panginoon. We need to be intentional in raising disciple makers who will make other disciple makers. Do we say amen? Gusto natin ang lahat dito sa Tanyong IRM ay tunay na gagamitin ng Panginoon. Amen? Tingnan natin ang pangatlong dahilan. Bakit kailangan nating magawa ng alagad? Una, we need to complete the Great Commission, make disciples of all nations. Pangalawa, we need to correct the Great Omission, na ituwid natin yung pagkakamali na hindi na ngayon tinutulungan ang lahat ng mananampalatayang maging taga-disipulo. Pangatlo, we need to cooperate with the move of the Holy Spirit. Kumikilos ho ngayon ang Banal na Espiritu. Paano niya pinapakita ang kanyang pagkilos? Unang-una, yun pong World Evangelical Alliance, ito po yung global body of evangelicals, about 600 million na ngayon. Ito na ho, in the last few decades, the fastest growing group is the evangelicals. Salamat po kasama ang IRM doon. Amen? Parang ayaw niyong maniwala. Kasama po ang IRM doon. Amen? Kahit na nagdaan tayo nang nagkaroon ng konting problema, pero hindi po tayo pinatigil ng Panginoon sa paglago. Di ba? Patuloy na lumalago. World Evangelical Alliance at maging yung Lausanne Movement, pareho kaming nakita na bakit parang mababa pa ang ating performance. Disciple making is the greatest gap in global missions. Simula po noong 2019, nagkaroon kami ang World Evangelical Alliance ng Decade of Disciple Making. At maging Lausanne, may malaking conference na ginawa doon sa Korea last year. Ang focus again is disciple making. At ngayon po, kahit saan ako magpunta ngayon, nakikita ko na ang mga iglesia at ang mga ministries recognize na disciple making is the greatest need. Amen? Kumikilos po ang Banal na Espiritu. Bakit? Isa sa palatandaan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon ay ito. Kuminsan, ang focus lang natin malapit nang bumalik si Jesus dahil meron ng gera, meron ng famine, meron ng mga earthquakes, may mga natural calamities. Pero doon po sa Matthew 24:14, ang sinabi ni Jesus na isang palatandaan na siya ay muling babalik na, ay ano? The gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Mukhang matagal-tagal pa po bago bumalik ang Panginoon. Ay kasi kung 11% pa lang tayo, 40% yung nakarinig na, o sabagay, 48%, 40%. 28% yung wala pang narinig. So meron pa tayong 28% na hindi pa narinig ang pangalan ng Panginoon. Kapatid, ang Banal na Espiritu ngayon ay kumikilos para lalong gisingin ang iglesia. Gisingin ang mga anak niya. Ay, magpagamit tayo kay Lord. Gamitin tayo ng Panginoon na gumawa ng mga alagad. Ito po, medyo na-disturb ako nung makita ko ito po yung projection ng Pew Research. Ito po isang secular company based in the US na nagagawa ng religious projection. Sabi nila, sa kanilang trajectory, ang mga Muslims will come to that point by 2050 na halos kasing dami ng mga Christians. Napansin niyo doon sa red na yung mga Christians ay halos plato. Di ba? 31%, 31.4%. Muslims will be growing in number. In fact, ito po sa graph na ito, makikita that the Muslims will be growing by 73%. Ang Christians are growing by 35%, which is just also the average growth ng population. Kapatid, papayag ba tayo nito? Hindi po. The Holy Spirit is at work today, calling churches, calling people and ministries. Kaya nga po 3 years ago, we established the Galilean movement. Ano yung Galilean movement? Si Jesus, yung kanyang 33 years of His life, more than, mahigit po dito, majority dito, nabuhay po siya sa Galilea, sa Nazareth, tapos nagpaikot-ikot siya sa Capernaum at iba pang mga bayan doon.
Pumupunta lang siya sa Jerusalem, minsan tuwing meron pong Passover. Ngayon, at nung nang dumating ng ibibigay ng kanyang buhay. But he lived in Galilee. And in Galilee, tumawag po siya ng 11 disciples na kanyang sinanay tinulungan. Si Judas po, hindi siya taga-Galilee. Siya po ay taga-Idumea, kaya naghudas siya. Idumea siya. Pero yung 11 taga-Galilee, invested his life for them for 3 years. At bago siya umalis, he called his 11 disciples, Matthew 28. 11 disciples who were there, at sinabi niyang, make disciples of all nations. Yun po ang panawagan pa rin po ng Panginoon ngayon. Ang gusto po nating mangyari, we want to see Christ-like harvest workers everywhere. What do you mean by Christ-like? Maging kawangis ni Kristo sa ating karakter, sa ating kaalaman, sa ating pagkilos, sa ating mga pagginagawa. Maging kawangis tayo ni Kristo sa ating pag-uugali, sa ating pag-alam, at sa ating mga pagkilos. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang kawangis na ni Kristo? Sabi mo, malapit na. Malapit na ba? Yung sa ating ugali, sa ating pagkilos, sa ating pananaw, sa ating gawain, maging kawangis ni Kristo. Yung gusto nating mangyari. Ang isang alagad ni Jesus, what is a mark of a disciple? Is a person who worships Jesus, who walk with Jesus. Lumalakad kasama ni Kristo. And who works for Jesus. 3W. Worship, walk, and works for Jesus. Gusto po nating makita yon. Harvest workers, na sila po'y dapat sanayin, sila po'y dapat ma-examine para eligible, at sila po'y empowered. At everywhere. Ibig po sabihin, sa lahat ng lugar, meron pong mga disciple maker katulad ni Jesus. Sa lahat ng sectors ng society, hindi lamang sa iglesia, kundi maging sa business, maging sa politics, para matigil na yung mga maraming korupsyon, at maging sa medicine, maging sa education, all sectors of society. Dapat po, kahit saan kayo nandun, kahit anong ating ginagawa, tayo po'y ginagamit in making disciples. All generation, maging bata. Papasalamat tayo, meron ditong mga kabataan. At yung mga bata nandun sa baba. Sapagkat lahat ng antas ng atin pong, hindi lang lipunan, kundi antas ng atin pong edad, ay dapat nagkakaroon ng pagdidisipulo. Amen? Para po mangyari yan, ang goal ng Galilean movement ay magkaroon ng 1 million local churches who will be intentionally disciple-making. Okay? There's about 5 million local churches in the world today. Kung 20% lang nito ay gagamitin ng Panginoon, malaki pong mangyayari. At ang akin, ano pong mangyayari dyan? Kasi kung meron po tayong 1 million disciple-making churches, na bawat isa in the next few years will equip at least 10 who will become Galileans, meaning Christ-like, na harvest worker. Magkakaroon tayo ng 100 million disciple makers. Imagine kung meron kang 100 million disciple makers, magkakaroon sila ng, kung 10 rin lang ang kalang i-equip, magkakaroon tayo ng 1 billion disciples. At kung yung 1 billion disciples ay maging available para mag-share ng gospel, kung umabot man ng 10 billion yung mga unbelievers, abot na abot po yan in the next 10 years. Amen? Pwede bang mangyari yan? Pwede. Kaya ang dalangin ko po ay patuloy na, kaya po ako laging nagpupunta sa iba-ibang mga lugar, iba-ibang bansa, calling at least 1 million local churches. Salamat po na dito sa Pilipinas, nag-launch na ang PCEC ng National Disciple Making Campaign, na gusto nila ang lahat ng mga iglesia. At salamat sapagkat ang IRM ay merong sariling programa in making disciples. Nakita niyo na po ba ito? Pinakita ito sa akin ni Bishop Nemi nung magsalita ako sa inyong
Workers' Conference. Sabi ko, ang ganda. Na talagang sariling IRM, sinulat ng mga lingkod ng IRM, at ito ay ginagamit. Salamat po sapagkat ang IRM, kasama ang Tanyong, kasama sa 1 million. Amen? Wow! Pero hindi lang 1 million, hindi lang isa, kasi 500, Bishop Neme, di ba? Kung lahat ng 500 churches ng IRM ay magiging disciple-making churches, wow! Magbabago ang Pilipinas. Amen? Magiging maganda ang ating kalagayan. Pero kinakailangan, para mangyari yun, lahat tayo magiging kasali. At dalangin ko po na sa pangunan ng inyong Pastor Anthony ay ang lahat ng dito sa Tanyong ay magiging kasali in making disciples for the Lord Jesus. Amen? Alam niyo po si Jesus, sinabi niya, by this, my Father is glorified, that you bear much fruit and prove to be my disciples. Kaya sabi ko, ang disciple is one who worships Jesus, who walks with Jesus, and works for Jesus. You bear much fruit. Nagwo-worship na tayo kay Jesus ngayon eh. Sumusunod na tayo kay Jesus ngayon eh. Pero, nagbubunga ba tayo? Ilan na yung taong inakay mo sa Panginoon? Ilan na ang taong inimbitahan mo na sumama sa inyong life group, sumama sa Bible study, sumama sa pag-aaral ng salita ng Diyos? When was the last time you invited somebody? Well, alam niyo po, dito ko kinuha yung disciple or die. Si Jesus, patungo po siya sa Bethany. At pagdating niya doon, siya po ay nagutom. Pinuntahan niya, nakita niya yung puno ng igos. Walang bunga. Puro dahon. Anong sabi ni Jesus? Dahil ikaw ay puro dahon lamang, may no fruit ever come from you again. Anong silbi ng puno ng igos o kaya puno ng mangga na puro dahon, walang bunga? Anong sabi ni Jesus? Hindi ka na muli magbubunga. Anong nangyari? Natuyo. Yun. Anong sabi ni Jesus? From this time on, hindi ka na magbubunga, puro dahon ka na lamang. You disciple or die. Pakisabi sa iyong katabi, I don't want you to die. Gusto ko mabuhay ka. Tama? Pero para tayo mabuhay, kinakailangan nating hindi puro dahon lamang. Magbunga tayo. Amen? Pakitapay kang katabi mo. Kapatid, huwag kang mamatay. Manganak ka. Magbunga ka. Tama, di ko ba? You disciple or you die. 4,000 churches in the U.S. are dying every year. Closing every year. Because nakalimutan nila ang disciple making. Mga kapatid, ayaw nating tayong mamatay. Kailangan nating magbunga. Sabi ni Jesus, the harvest is great! Nasaan ang manggagawa? Hinug na ang marami mga tao nangangailangan ng ebanghelyo. Nangangailangan ng tunay na kaugnayan sa Panginoon. Pero siya ng mga ani, siya ng mga manggagawa. Ang sabi ni Jesus, kaya manalangin tayo. Yung unang dapat natin ngayon. Manalangin tayo ng marubdob na pananalangin na magpadala ang Panginoon ng mga ani into His harvest. Alam niyo po, very serious si Jesus nung sabihin yan. Sapagkat, nung sinabi niyang, therefore, pray earnestly to the Lord that He will send out. Ang ginamit po niyang salita dito ay hindi yung apostelo. Ano yung apostelo? Send with commission. Send with dignity. You set him apart, apostelo. Ang ginamit niya ay ekbalo. Pakisabi, ekbalo. Okay? Anong ibig sabihin ng ekbalo? To cast out. Casting out demons. Ipagtulakan. Anong gusto mo mangyari? Mag-volunteer ka? O itulak ka?
But sabi ni Jesus, He is so much of workers na kung kinakailangan, ipagtutulakan ko ang marami sa mga ino. Kapatid, mamili ka. Magbo-volunteer ka o itutulak ka. Baka nga ipagkalad ka rin ka pa eh. Kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Ikaw ay sumasamba sa Kanya. Ikaw ay sumusunod sa Kanya. Pero ikaw ba ay nagbubunga para sa Kanya? Hindi sapat na ikaw ay sumasamba. Hindi ikaw ay sumusunod sa Kanya. Dapat ikaw ay nagbubunga para sa Kanya. You disciple or you die. Kapatid, pakitapik ang katabi mo. Gusto kong mabuhay ka. Okay? Dapat maging mabunga ka. Otherwise, sabi ni Jesus, sige, gagawa ako ng paraan para magising ka. Para ikaw ay mag-volunteer. Kung hindi ka mag-volunteer, ipagtutulakan kita. So, ano maging tugon natin? Lord, here I am, send my brother. Nagpalusot pa. Lord, here I am, send my sister. But pwede ho ba nating sabihin, Lord, here I am, send me. Pwede ba natin maging dalangin yon? Panginoon, narito ako. Turuan mo ako. Tulungan mo ako. Ipahayuin mo ako. Naway maging mataimtim na dalangin. Nandito po ang ating mga pastor, ang ating diakonisa, ang ating mga leaders. Sila po'y handang tumulong sa inyo. Magbigay ng pagsasanay, magbigay ng pamamaraan upang lahat tayo ay maging kasali sa pagdidisipulo. Dahil kung ikaw ay hindi mamumunga, ikaw ay mamamatay. Ayaw natin yon. Gusto natin tayo'y magbunga. Ayaw natin ng ating iglesia later on ay mawawalan na ng mga miyembro dahil hindi tayo nagbubunga. Gusto natin, tayo ay mag-multiply. Amen. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa inyo sa pagkakataong ito. Dalangin namin na bilang mga anak mo, na sumasamba sa iyo, sumusunod sa iyo, dapat naman kami ay magbunga din na kami ay makapag-akay ng iba, makapagsanay ng iba, makatulong sa iba, na sila rin naman ay maging alagad mo. Narito kami, Panginoon. Salamat sa aming mga pastor na merong pagdanasang sanayin at tulungan ang bawat isa. At nawa po'y maging kabahagi kami at maging handa kami na paggamit sa iyo. Lord, here I am. Send me. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.